Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Yani. Taong 1960, probinsya ng Samar. Ang sabi nila, kapag naligaw ka sa isang masukal na gubat, baliktarin lamang ang damit para makita ang tamang daan. Subalit iba ang ginawa ni Yani. Nakipagsabayan sa takbo ng kababalaghan hanggang sa nagpakita sa kanya ang mapaglarong halimaw, ang anggitay. Ito ay kalahating babae at kalahating kabayo. Hindi takot ang naramdaman ni Yani nang masilayan ang nilalang. Nagbahagi sila sa buhay ng isa't isa. Sa simpleng interaksyon, nag-ugat sa isang kaganapan na ngayon ay tinuturing na biyaya ng binata. Ginagabayan siya nito patungo sa lugar kung saan makakakita ng mutya. Mutya ng palay na matatagpuan sa lugar. Hindi ito inasahan dahil sa loob ng ilang dekada na paggagapas sa lugar. Ngayon lamang napagtanto na merong ganitong gamit. Magmula sa araw na yon, nagsimula na ang kalbaryo niya sa mga nilalang. Sigurado ka ba na kaya mong harapin mag-isa ang kalaban? Pwede akong sumama kung gusto mo. Wika ng anggitay nang mapansin ang pananahimik ng binata. Hindi na kailangan. Ako nang bahala sa kalaban. Hindi naman siya kalakasan kaya sigurado ko na kayang mag-isa. Tugon ni Yani. Huwag kang papakasigurado. Ang mga nauna sa'yo, yan ang naging problema. Masyadong kampante na mahina ang kalaban. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo kong kasama. Huwag mo lang akong kalimutang tawagin sa oras na kailangan mo. Maraming salamat, Anggitay. Kailanman ay hindi kita bibiguin. Pagbalik ko, magandang balita ang ibibigay ko sa iyo, pangako yan. Naglakbay ang binata sa masukal na kabundukan para hagilapin ang sinasabing hari ng mga gabunan. Sigurado ang binata na maraming taon na magmula nang naubos ang lahi. Subalit kamakailan lang nababalita na may nagbalik. Ngunit sa kanyang isipan, ito ay panakot lamang sa ibang manunugis at iba pang nasa katungkulan ng lihim na karunungan. Hindi nga nagkamali dahil nang matuntun, isa lamang itong tawayanon. Uri ng engkanto na kabilang sa maharlikang antas. Subalit sa paglipas ng panahon, umanib sa dilim at naging aswang. Ang itsura nito, may ulo ng baboy at katawan ng tao. Masasabing malakas dahil sa kanilang pinagmulan, ngunit hindi nito mapapantayan ang lakas ng isang gabunan. Mali yata ang pinapakalat mong balita sa taong bayan. Hindi naman hari ng gabunan ang nandito. Isa lamang engkanto na naging aswang at naghahari-harian sa nilalang na kung tawagin ay hari mo doon. Mga aswang na nagkakatawang baboy. Ano ka mo, haring gabunan? Niwala nga sa kalingkingan ng lakas mo. Natigilan sa pagwakwak ng biktima ang nilalang matapos marinig ang salita ni Yani. Sumabog sa galit. Nandilim ang paningin na humarap sa binata. Antingero, ikaw ba ang sinasabi nilang manunugis na walang takot na humarap sa kalaban? Hindi ko alam na sa maiksing panahon, matutuntun ako ng katulad mong pipitsugin sa larangan. Binabalaan kita, binata. Ilang manunugis na ang pinatay ko. Kung ayaw mong matulad sa kanila, lumayo ka na. Bakit naman ako lalayo? Ang misyon ko para sa gabing ito, kunin niyang ulo mo. Yan lang naman ang gusto ko eh. Gusto ko ang ugali mo. Matapang ka.
Ang tangan mo, pipityuging mutya. Mas malakas pa ang tangan ng mga pinatay kong manunugis. Sa isang iglap, kaya kong wasakin ang laman mo. Yun ba ang gusto mong mangyari? Bakit hindi natin subukan kaysa puro salita ka dyan? Sige na, patunayan natin kung sino man nanalo sa laban. Napangiti ang nilalang. Inihanda ang sarili para sa pagsugod. Hinugot na rin ni Yani ang panabas at tinitigan ang nilalang. Batay sa itsura nito, kung titignan ay nasa harapan lamang, pero ang tunay na wangis ay nasa likuran, handa na siyang atakihin. Hindi na bago ang ganitong pamamaraan para kay Yani, kung kaya't mabilis sa nakailag, nagawang daplisan ang katawan nito. Napahinto ang aswang, hindi inasahan ang liksi ng binata. Ayos Matagal na panahon na rin ang lumipas. Magmula nang nagkaroon ako ng kalaban na kagaya mo. Huwag ka masyadong magpakampante, iyo. Nagsisimula pa lang tayo. Batay sa naririnig ko sa boses mo, takot ka. O sige, ganito na lang, magkasundo tayo. Pagbibigyan kita, hindi masyadong masakit na kamatayan ang ibibigay ko sa'yo. Ipagkanulo mo na ang sarili mo. Bibigyan kita ng maayos na katapusan, yung tipong hindi mo mararamdaman. Masyado kang hambog, antingero. Matapos magsalita ng nilalang, nagbanggit ng ilang salita si Yani. Laking gulat ng katunggali dahil ang pamamaraan na ginagamit ng binata kaparehong kapareho ng sa kanya. Ang nakikita ng kalaban ay nasa harapan niya si Yani. Pero ilang sandali pa ang lumipas, malakas na taga ang tumama sa likuran niya. Nahati ang katawan ng nilalang, kaagad binawian ng buhay. Kapag madaldal ang kalaban, siguradong tapos kaagad ang laban. Pinagkakalat pang haring gabunan, mas mababa naman sa pinakamababang uri ng aswang. O ngayon, naway maging pataba ka sa lupa. Sa puntong ito, lumitaw ang gabay ni Yani. Binabati kita. Nagtagumpay ka. Umuwi ka na at magpahinga. Ako nang bahala sa katawan ng kalaban. Tumango lamang si Yani at binaybay ang daan pauwi. Kampante siya sa gabay na magagawa nitong itago ang bangkay. Pagkatapos mapuksa ang kalaban, nagpahinga si Yani ng ilang linggo bago may nagparamdam. Sa puntong ito, hindi kaagad nakapagpasya si Yani dahil ang kalaban ay isang agarban. Ang pinakakinakatakutang halimaw hindi lang ng kapwa aswang, kundi ng mga albularyo at antingero. Bunga ito, pinaghalong dugo ng gabunan at aragas. Matataas na lahi ng aswang. Sa pagsanib puwersa ng malakas na uri, bihira lamang na may nakakatalo dito. Gayunpaman, wala sa isip ni Yani ang umatras. Mataas na uri ng nilalangang kalaban mo. Muli kitang tatanungin, Yani, kailangan mo ba ang tulong ko? Hayaan mo kung mag-isa sa labanan. Sumaklolo ka kapag naipit na ako sa sitwasyon. Nga pala, ano ang alam mo sa agarban? Ano ang kasalukuyang lagay ng nilalang na yan? Bihirang magpakita ang nilalang na ito. Yung unang nabiktima niya, ang matandang maglalako. May dumating na manunugis pero hindi umubra. Napatay din siya ng agarban. At sa pagkakahalam ko din, bihira na lang ang lahi nila. Ganun ba? Saan ko naman makikita ang agarban? Sa Karatig Sitio, nagpapanggap na nangungupahan ng tahanan. Madali mong makikilala. Walang ibang halimaw sa lugar na yon kung hindi siya lamang. Sa kabila ng impormasyon, tinimbang muna ni Yani ang kaganapan. Hindi madaling kalaban ang agarban, kaya kinakailangang pulido ang plano bago sumuong. Matapos ang ilang araw na pagpapasya,
lumakad na ang binata para tugisin ang nilalang. Katulad ng sinabi ng Anggitay, nanunuluyan sa kabilang sitio ang aswang. Nagpapanggap na ordinaryong mamamayan. Nagawa pang makisalamuha sa mga tao. Nakipaglapit sa buntis na binabalak biktimahin. Nang makatsyempo si Yani, walang alinlangan na pinasok ang bahay nito. Ang nagpapahingang Agarban, kagad bumangon subalit hindi nakakilos matapos siyang sakalin. Gayunpaman, may lakas pa rin ang nilalang upang makapagsalita. Isang antingero na may malakas na sabulag. Binabati kita dahil hindi kita naramdaman. Ilang taon na magmula nang nakarap ako ng isang kagaya mo. Pero alam mo ba kung anong sinapit nila? Kamatayan. Kinain ko ang laman at dugo. Dumadagdag ang lakas nila sa oras na malunok ko ang laman. Kayo mga aswang kayo, wala kayong pinagkaiba ang dadaldal ninyo. Mataas o mababang uri, pare-pareho kayo ng sinasabi. At lahat din ng aswang na gustong umareglo sa akin, isa lang din ang kinaantungan. Lahat sila namatay, kagaya ng mangyayari sa'yo ngayon. Teka, sandali lang naman. Masyado ko nagmamadali. O sige na, hindi ako lalaban. Pakawalan mo ko saglit. May nais lang akong sabihin. Hindi mo ako mauuto sa mga paandar mo, aswang. Tirik ang araw ngayon, kaya alam ko na wala kang lakas. Siguradong... Hugutin na sana ni Yani ang panabas para tapusin ang kalaban. Hindi inasahan ang pagtulak nito dahilan para tumilapon. Malakas ang nilalang. Tumagos siya sa dingding. Mabuti na lamang walang tao sa paligid. Kaso lang, hindi na mahagilap ang kalaban. Sinundan ng bakas. Kaso nga lang pumunta ng merkado kung saan napakaraming tao sa lugar. Sinuri ng binata ang bawat paligid, subalit hindi pa rin niya nahanap. Sa kabila ng pagkabigo, hindi umalis si Yani, nag-abang sa tahanan ng aswang. Ilang araw at gabi ang lumipas bago sila muling nagarap. Maingat pa itong pumupuslit habang tumitingin sa paligid. Inunahan ni Yani. Sa pagsara ng pintuan, dalawa silang nakulong sa loob. Bagay na kinagulat ng Agarban. Talagang ayaw mo kong tantanan. Ano ba ang gusto mong mangyari? Kamatayan mo ang gusto ko. Huwag tayong paulit-ulit ng tanong. Ano pa nga bang sadya ng manunugi sa tahanan ng aswang? E di patayin ka, mangmang ka ba? Pisikal na lakas ang pinamalas. Parehong nakakailag at pareho ding umaatake. Patas ang lakas sa mga unang sandali, pero nagawang daplisan ng binata. Dito na nasagad ang pasensya ng Agarban. Sa puntong ito, inilantad ang tunay na anyo. Buwagag ang buhok na halos kasing tigas ng alambre. Nanlilisik ang mga mata. Purong itimang balat at napakatulis na mga kuko. Idagdag pa ang walang tigil na paglalaway at nakakakilabot na angil. Sunod-sunod na kalmot ang pinakawalan ng Agarban. Aminado si Yani. Ramdam niya ang bawat puwersa ng kalaban sa bawat pagsalag. Hindi naman nagpatalo ang binata. Kung anong puwersa ang binibigay ng nilalang, ganon din ang ibinabalik ni Yani. Kaso nga lang habang tumatagal ang laban, nararamdaman ng binata na palakas ng palakas ang atake nito. Kung ano man ang puwersa na binibitawan niya, kinukuha ng Agarban at ibinabalik muli kay Yani, ngunit doble na ang lakas. Kaya naman alam niya sa kanyang isipan, hindi na pwedeng patagalin ng laban. Deyado si Yani sa paglipas ng mga oras. Sa kalagitnaan ng pag-atake ay biglang tumigil si Yani. Ginamit niya ang atake ng kalaban upang mawalan ito ng balanse. Tinulak niya ito. Kagad ginamit ang patalim. Naputulan niya ng ilang daliri ang kalaban.
Umangil ang agarban nang gagalaitis sa galit. Masama ang titig kay Yani. Nagbitaw ng tigalpo ang aswang. Ramdam ng binata ang malakas na orasyon. Dali-dali siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sinamantala ang panghihina. Ilang ulit tumilapon si Yani. Nang mga oras na ito lamang na ang agarban. Tumalon siya ng napakataas. Buong puwersang bumuelo ng kalmot papunta kay Yani. Pero laking gulat niya. Tumayo ng maayos ang binata. Nakipagsabayan sa bawat atake. Walang tigil sa paghataw si Yani ng itak. Kasabay nito wala ring humpay ang kanyang bibig sa pagbitaw ng mga orasyon. Itinali ni Yani ang mutya sa kamay kung saan hawak ang itak. Buong puwersang hinambalos. Sa pagtama ng talim sa katawan ng agarban ay siya ring paghandusay ng nilalang. Habol hiningang tinitigan ng binata. Maya-maya pa, lumitaw ang anggitay na gabay. Nagmungkahi na siya na muli ang magliligpit sa bangkay. Hindi ako sigurado pero parang may nangyari sa kabilang bahay Doon malapit sa amin. Kagabi hindi ako mapakali. Kapag gano'n ang nararamdaman ko, siguradong may kababalagan sa paligid. Kaso natatakot ako lumapit sa bahay. May nangungupahan kasi na dayo. Kaninang umaga nung kumatok ako walang sumasagot sa akin Inantay ko hanggang sa sumapit ang hapon pero wala talaga. Ang sabi wala na din ang mga gamit. Parang naglaho na lang bigla. Wika ni Manong Bitoy, ang nagmamay-ari ng paupahan. Kasalukuyan itong nakatambay sa bakuran ni Yani. Sanay itong maglakad-lakad at pumwesto para magpahinga. Nagbayad naman po ba ng upa? Bakit kasi kayo nagpapatuloy ng tao na hindi nyo naman kilala? Dayo pa, delikado yan. Baka mamaya may dalang malas at madamay pa tayo. Hindi maayos ang pag-uusap namin Ang sabi, uupa daw siya tas nagmamadali. Pagkatapos magbigayan ng pera, pumunta na sa bahay. Kahit ganong kaiksi ang pagharap namin, hindi ko maitago ang pangamba. Parang may kakaiba sa taong yun Hindi ako mapaliwanag pero sigurado ko, hindi siya ordinaryo. Paano nyo po nasabi na hindi ordinaryo? Aswang yun, oo. Sa pagkakaalam ko, kapag nakakaramdam ako ng ganun, may nababalitang aswang Kaya sigurado ko aswang siya. Sa palagay ko nga mataas na uri Ikaw ba Yani, di ba may mga gamit ka? Bakit hindi mo kaya dalawin yung bahay para malaman natin? Kapag nakumpirma mo, sa oras na babalik yun, hindi ko natatanggapin yun. Sa palagay ko Manong hindi na babalik yun. Ganyan naman yung mga aswang, di ba? Sa oras na tapos na ang misyon sa isang lugar, alis na yan at hindi na babalik pa para hindi masundan kung meron mang tumutugi sa kanya. Ganun ba? Pakikiramdam lang kasi yung alam ko sa ganyan. Mabuti kung ganun. Wala na madadamay dito sa baryo, baka may buntis pa. Mabiktima nung kawawa naman. Sa sinabi ni Manong Bitoy, dito muling natauan si Yani. Ngayon lang din sumagi sa isipan ang sinabi ng gabay. Matapos kausapin si Manong Bitoy, naglibot siya sa lugar upang makasigurado. May iilang sanggol sa paligid at may mga nagdadalang tao. Pinakiramdaman ni Yani ang bawat isa. Sa kabutiang palad wala namang marka ng aswang. Kaso nga lang, bago tuluyang umalis sa lugar, nakaamoy siya ng babahong samyo. Nanggagaling sa isang babae na yakap-yakap ang anak. Nang lapitan ni Yani wala na itong hininga. Dadaluhan na sana pero hinatak siya ni Manong Bitoy. Wag, hayaan mo siyang dumaan. Hindi yan yung tao na gugustuhin mong makasalamuha. Kunot noong tinitigan ang mag-ina. Wala itong emosyon at patuloy sa paglalakad. Sa napapansin ng binata, kahit ang mga tao sa paligid ay umiiwas dito. Nang makalayo ay saka lang siya nagtanong. Manong, sino po ba yung ginang na yon? Bakit parang ayaw siyang lapitan ng mga tao? Baliw ba yun? Higit pa sa baliw si Cora. Buwan na nang mamatay ang anak subalit yan siya Hindi pa rin pinapalibing ang sabi niya. Mabubuhay daw muli ang bata makalipas ang 40 araw.
Hindi ko alam dyan. Walang nakakaalam sa ginagawa niya maliban sa kanya eh. Pero mambabarang daw yan. Malay natin, meron siyang sinasagawang ritual. Kung ganon, bakit binabalandra ang bata? Nananakot ba siya o parte ng ritual? Kagaya ng sinabi ko, si Cora lang ang nakakaalam. Ano man ang ginagawa ng babaeng yun, magdadasal na lang ako na hindi maapektuhan ng mga tao. Napabuntong hininga si Yani. Sa puntong ito, iba ang hiniling sa gabay na elemento. Maaaring gawin ng nais mo. Pero sa oras na may kalaban, yun muna ang kailangan mong unahin. Hindi natin sigurado kung ano ang ginagawa ni Cora o kung ito ba ay magdudulot ng sakuna sa bayan. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang kaso sa kanya. Gusto ko lang din makasigurado na hindi lalaki ang problema kay Cora. Nga pala, wala pa ba akong kalaban? Sa mga karatig bayan meron. Sa ilog, kung saan may ahas at bayawak, nananalasa sa mga dumaraan. Ilan na ang napinsala. Minumungkahi ko na sumaklolo ka. Teka, di ba aswang? Bakit may ahas at bayawak? Anong kinalaman ng aswang dyan? Ano yan, alaga ng aswang? Kung tawagin sila ay bulaw-bulaw, meron silang katangian na magbalat kayo bilang ahas o bayawak. Agresibo ang mga ito. Agarang umaatake at nang bibiktima. Kuminsan naman, masyadong mabait. Nagpapaalaga siya sa taong gustong biktimahin. Sa kasalukuyang sitwasyon, nakapasok na ito sa isang tahanan, nagpapanggap bilang alaga. Ilang aswang ba yung makakalaban natin? Agarban, tuwayanon, tapos ito bulaw-bulaw. Nasasabi ka kung malaman yung mga kasunod pa. Kailan natin lalabanan yung bulaw-bulaw na yan? Bukas ng gabi. Mahaba pa ang araw. Kung nais mong bisitahin ng lugar, kumilos ka na. Lumakad kagad ang binata. Hindi naman malayo ang lugar dahil pagtawid boundary ng bayan ay mismong lungsod na. Maraming nagtatampisaw sa ilog dahil ito ang pangunahing pinagkukunan ng tubig. May naglalaba, may naliligo. Pinagmasdang mabuti ang paligid. May masusukal na bahagi na posibleng pamugaran ng bayawak at ahas. Ayon naman sa nakausap na residente, marami talagang bayawak at ahas sa lugar. Biniro pa siya na minsan ito ang inuulam. Pinakita ng isang residente ang huli na bayawak. Malaki at agresibo. Subalit hindi ito ang hinahanap na kalaban. Nang makapagtanong, tinuro ang nag-iisang tahanan sa dulo. Mag-asawang matanda ang nakatira. Likas sa matandang lalaki ang panguhuli ng bayawak, si Mang Pilimon. Magandang araw sa iyo, iyo. Halika, pumasok ka sa munti naming tahanan. Pasensya na kung kapirasong tinapay at matabang na kape ang maibibigay ko sa iyo. Kinapos kami sa pera kaya nagtitiis. Maupo ka. Nga pala, ngayon lang kita nakita. Dayo ka, ano? Wika ni Mang Pilimon. Opo, dayo ko. Pero hindi naman ganong kalayo ang pinanggalingan. Diyan lang po ako sa kabilang sityo. Bilang binata, nagtutungo po sa mga lugar para makita ang kagandahan ng kalikasan. Sa puntong ito, dito ako dinala ng paglalakbay ko Nagagandahan ako sa ilog at sa tanawin. Literal na malapit sa kalikasan. Oo naman. Parang yung pumunta rito is yung ano ba yun, yung Amerikano ba yun? Bumibisita sa bansa natin para lakbayin ang kagandahan ng kalikasan. Dito din siya natulog ng ilang gabi. Ikaw ba dito ka rin matutulog? Hindi po. Malapit lang po yung bahay ko kaya tatambay lang ako dito. Nakapaglibot-libot na rin ako sa lugar. Ang sa akin lang ngayon, makahanap ng masisilungan sandali. Tinuro ng mga residente ang bahay nyo kaya pumarito po ako
Kung ayos lang ho. Walang problema iyo. Nga pala, mahilig ka ba sa mga hayop? Hindi ito ang uri ng hayop na inaalagaan, ha? Pero ito, nahuli ko, tignan mo. Isang bayawak na naiiba sa lahat ng bayawak na nakita ko. Mata pa lang, oh. Akalain mong nanlalamon na. Kakaiba din ang kintab ng balat. At saka, alam mo ba, swerte daw to sa buhay. Matagal na kasing nakaratay sa banig ang asawa ko. Pero magmula nang dumating to, unti-unti siyang lumakas. Tumitig si Yani sa bayawak. Damang-dama ng binata ang senyales ng tangan. Bukod dito, mapapansin ang pag-iwas ng bayawak. Tinitigan ni Yani ang asawa ni Mang Pilimon. Hindi niya hinawakan. Sinuri lamang sa pamamagitan ng titig at pakiramdam. Hindi may kakaila na may kapit ng sumpa. Si Mang Pilimon sa kabilang banda, puring-puri sa bayawak. Manong, sigurado ho ba kayong swerte yan? Baka mamaya nilalaso ng katawan ng asawa nyo. Katulad doon ng sinabi mo, naiiba sa lahat ng bayawak na nakita mo na. Para sa akin, kakaiba nga. Hindi pangkaraniwan at parang... Nagwala ang bayawak. Nauunawaan ni Yani na pinipigilan nito ang pagsambit niya ng katotohanan. Hindi na lang din muna gumalaw ang binata. Hinayaang kumilos ang bayawak at alamin ang ginagawa nito sa mag-asawang matanda. Hindi tumigil sa pagwawala ang bayawak, kaya naman umalis na lang siya sa lugar. Kampante rin siya dahil hindi pa ito ang oras para umatake ang nilalang. Walang mangyayari sa mag-asawa. Kawawang matanda, ang inaalagaan nila, ang mismong papatay sa kanila. Kailangan nating kumilos kagad. Pero parang may mali eh. Sa tingin ko may tinatago din si Mang Pilimon. Iba ang presensya niya. Para bang nagkakaintindihan sila ng nilalang. Kung ano man ang nais mong gawin, nandito ako para sumuporta. Huwag mo kalimutang mag-ingat. Sila dapat ang maging alisto. Dahil sa oras na kikilos ako, wala akong ititira sa kanila. Sa pagsapit ng takip silim, binaybay ni Yani ang daan pabalik sa tahanan ni Mang Pilimon. Subalit sa daan pa lang, kapansin-pansin ang kumpulan ng bayawak. Nananatiling tahimik ang mga ito. Pinapanood siyang dumaan. Pero nang malapit na sa bahay, doon na kumilos ang mga bayawak. Walang pagdadalawang isip siyang inatake. Naging alisto ang binata. Kontrolado ng puwersa ang mga bayawak sa paligid. Walang tigil sa pagkawag ng buntot na animoy latigo. Bawat latay, nagiiwan ng hapdi sa kanyang katawan. Nagagawa niyang ilagan ang ibang atake, pero sa dami ng kanilang bilang, may tumatagos pa rin kay Yani. Mula sa kadiliman, tanaw ni Yani ang pares na nanlilisik na mga mata. Hindi man ilantad ang kabuuan, halatang halata na ito ang aswang na bayawak. Hindi na rin nagtaka ng masilayan si Mang Pilimon. Kalmado ang matanda. Diretso ang titig sa kanya. Ngumiti pa ito ng nakakaloko. Gayunpaman, sinubukan pa rin siyang kumbinsin ni Yani. Manong, nilalamon ka na ng panlilinlang. Gumising po kayo dahil hindi lang ikaw ang mapapahamak. Hawak ng nilalang na yan ang buhay ng asawa mo. Kung magpapadaig ka, pareho kayong mabibiktima. At sino naman na nagsabi na isa itong panlilinlang iyo? Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Sinadya namin o pumarito ka. Kung sa tingin mo wala akong ideya sa nagaganap, nagkakamali ka. Mga kaibigan, tapusin nyo na ang manunugis na yan. Sa kabila ng sinabi ni Mang Pilimon, hindi naniwala ang binata. Halatang hawak ng halimaw ang isipan ng matanda. Nang sabay umatake ang mga ito, walang inaksayang oras. Ginamitan ng pangmalakasang orasyon at sinabayan ng pagtaga. Matapos ligpitin ng mga bayawak, umabante sa harapan si Mang Pilimon. Iipan sana ito ng dasal para magising.
Pumagitna ang bayawak. Masyadong marasang kilos na hindi na nailaga ng binata. Bistado ka na pero nag-aanyong bayawak ka pa rin. Mahusay ka magtago Malas mo lang dahil alam ko ang pamamaraan mo. Nalaman mo dahil may gabay kang elemento. Nag-aangas ka dahil meron kang tagasunod. Alam mo binata, kung tutusin noon pa lang kaya na kitang patayin Madalas kitang nakikita sa kagubatan, sa kabundukan, sa lugar kung saan ka dumadayo. Nung una akala ko nagkataon lang pero sa pagkikita natin ngayon, nakatadhana na. Ganun ba? Sayang hindi ko napansin. Kung nakilala kita kaagad, malamang patay ka na ngayon. Tama ka naman. Nakatadhana ang araw na ito para patayin kita. Hindi mo pa rin ba nahuhulaan na mangyayari sa'yo? May mahuhulaan ako, pero hindi ang kamatayan ko. Wika ng bulaw-bulaw, sabay sulyap sa matandang babae na ngayon ay naghihingalo. Si Mang Pilimon naman tila paralisado sa kinauupuan. Sakop ang katauhan sa puwersa ng halimaw. Kumilos si Yani. Nagbato ng orasyon. Subalit natigilan. Imbis sa kalaban tumama, matatanda ang naapektuhan. Dali-dali niyang kinontra ang sariling atake. At sa pagkalingat, sinamantala ng kalaban ang pagkakataon. Dali-daling umalis sa lugar. Mang Pilimon! Manong! Naririnig mo ba ako, Manong? Manong! Kahit anong sabihin ni Yani, hindi nagigising ang matanda. Dilat ang mata, subalit parang tuod na lamang. Gayon din ang asawa. Dilat ang mga mata. Nakanganga, naninigas. Nang ihipa ng orasyon, nakita ang napakanipis na lubid. Nakakonekta sa bibig ng matanda. Isang paraan para higupin ang lakas. Dali-dali itong pinutol at sa pagkapigtas, umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang. Galit na galit si Yani. Gustong habulin ng aswang pero hinihila pabalik buwat ng kalagayan ng mag-asawa. Nang hindi na kaya pang pagsabayin, tinawag ang gabay. Ito ang nagbantay sa matatanda. Binaybayang tabing ilog, nagkarga ng orasyon sa hangin. Habang tumatagal, unti-unti nang natunton ang kinalalagyan ng kalaban. Kaso nga lang, iba ang pinaparamdam na lakas. At sa pag-ikot ni Yani sa puno, dambuhalang ahas ang bungad. Tumuklaw ng napakalakas, yumapos sa katawan ng binata. Muling nag-usal ng orasyon si Yani. Unti-unti itong kumalas sa kanyang katawan. Ang balat ay nasusugatan dahil ang epekto ng dasal. Animoy dahon ng talahib na may maliliit na tinik. Nangangati ang halimaw. Maya-maya pa bumalik sa anyong tao. Wala pa ring tigil sa pangangati. Namumula ang balat hanggang sa nagsugat-sugat. Para kang bulate na inasinan. Ganyan ba kakati ang dasal ko? Animal kang manunugis ka. Paano mong nagawang kontrahin ang atake ko? Mas animal ka dahil nag-aanyo kang hayop. Anong klase ako manunugis? Ako lang naman ang manunugis na hindi mapapasama sa listahan ng pinaslang mo. Isinusumpa ko, binata. Sa oras ng muli kong pagsilang, Ikaw ang una kong hahanapin. ikaw ang una kong papaslangin. Kung makapagsalita ka, parang tanggap mo na ang kamatayan mo Ayos yan para matapos na ang problema ko sa'yo. Bulaw-bulaw! Hindi na pinahaba ang usapan. Sa muling paghataw ng patalim, pugot na ang ulo ng kalaban. Balikan mo ang mag-asawa, Yani. Ako na ang bahala sa nilalang na ito. Anong nangyari sa kanila? Hindi mo nagawang gamutin ang kalagayan? Ang hinala mo sa lalaki ay tama. Hindi rin siya pangkaraniwan. At kung magtatanong ka pa, malamang katapusan na ng babae. Dali-daling bumalik si Yani sa lugar. Naabutang nag-oorasyon si Mang Pilimon. Ginagawang alay ang sariling asawa. Sa napapansin na mga kagamitan,
Isa itong manggagaway at sa pag-intindi sa galaw, nais gamutin ng sarili sa pamamagitan ng lakas ng asawa. Bago pa man tumalab ang orasyon, pinigilan ni Yani ang sumpa. Manong! Manong, tumingin ka sa akin! Manong! Alam mo ba ang ginagawa mo? Wala sa sarili ang matanda. Balisang balisa. Ang tanging nasa isip lamang ay lunasan ang sarili mula sa sumpa ng bulaw-bulaw. Sa puntong ito, may kapit pa rin at siyang sumisira sa pag-iisip para gumawa ng kasamaan. 3 beses inihipan at sa pagkakataong ito, natauhan si Mang Pilimon. Nagtataka pa kung bakit nasa altar ang asawa. Inaway pa si Yani matapos ibahagi ng binata ang kaganapan. Hindi nito matanggap ang katotohanan pero sa uli, nang makiramdam sa paligid, siya pa ang humingi ng tawad. Pasensya ka na, iyo. Talagang sinakop ng kapangyarihan ng bulaw-bulaw ang utak ko. Maging ang asawa ko na ilang taon nang hinahanapan ng lunas. Mapapatay ko sana kung di ka dumating. Naku naman, ano na lamang ang masasabi ng mahal ko? Hindi niyo po kasalanan ng nangyari, Manong. Sadyang umabot lang tayo sa puntong ito. Pero, paano kayo nagawang pasukin ng bulaw-bulaw? Sa nakikita ko, Manong, meron kang kakayahan. Yan ang hindi ko matandaan. Basta isang araw habang nagpapakain ako ng manok, may lumapit na bayawak eh. Tumitig ako sa mga mata nito, tapos merong kakaibang kislap eh. Pagkatapos nun, wala na akong alam sa nangyari. Ito na ang kaganapan ng matauhan ako. Hindi ko nga alam kung paano tayo nakarating dito eh. Tumango si Yani. Nang masiguradong ligtas na ang asawa, saka siya nagpaalam para balikan ang bulaw-bulaw. Niligpit na ng gabay ang halimaw, subalit hindi pa rin magawang umusad ni Yani. Malalim pa sa balon ng iniisip mo. Pinaslang mo na ang kalaban. Ano pa ang kinakatakot mo? Sunod-sunod ang naging laban sa nakalipas sa mga araw. Iba't ibang lahi ng aswang ang nakalaban, nahanay pa sa matataas na uri. Napapaisip lang ako kung ano pa ang kasunod. Haring gabunan, agaras. Wala pa tayong ideya sa hinaharap natin, pero labis na ang pangamba ko dahil palakas sila ng palakas. Normal sa katauhan mo ang mag-isip. Hindi lamang para sa sarili ang nais mo. Ito ay para sa kapakanan ng buong baryo. Huwag kang mag-alala. Sa oras na may panganib, ipagbibigay alam ko sa iyo. Maginhawa sa kalooban ang gising ni Yani kinaumagahan. Pakiramdam ng binata ay nabunutan ng tinik. Dahil sa araw na ito, walang aatupagin kung hindi ang sarili. Sa unang pagkakataon, dinalaw ang taniman sa likod bahay na ilang buwan ding hindi naalagaan. Marami ng tumutubong damo at halaman na kaagad ding binubunot. Napalitan ng binhi ang mga pananim na tuyo at sa kalagitnaan ay dumating si Mang Bitoy. Inalalayang maupo sa tabi. May problema po ba, Manong? Nanginginig po kayo. Ano po bang nasa isip niyo? Baka pwede ko kayong matulungan. Yan talaga ang sadya ko, Yani. Naalala mo ba si Cora? Masama ang kutob ko sa kanya. Dumaan siya kagabi sa bahay eh. Hindi ko alam pero may malaki siyang banta nararamdaman ko, iho. Puntahan mo muna kaya. Alamin mo kung ano ang binabalak. Ano po ba talaga ang napansin niyo? Hindi ako pwedeng sumugod ng walang sapat na nalalaman. Nagri-ritual siya habang naglalakad eh. Bit-bit niya yung patay na sanggol. Nakakakilabot ang bawat pagsambit niya, Yani. Pakiramdam ko nga kagabi, tinatawag niya ang lahat ng elemento. Umabot hanggang umaga yung paninindig ng balahibo ko. Hindi ako nakatulog. Naalerto si Yani sa narinig. Dali-daling tinapos ang gawain para kausapin ng maayos ang matanda. Walang pagbabago sa kwento. Ganun pa rin ang sinabi nito. Paulit-ulit. Kaya napilitan si Yani na suriin ang kinalalagyan ni Cora. Hindi naman malayo mula sa tahanan ni Manong Bitoy. Nag-aalangan lang siyang lumapit.
Nakatayo sa pintuan ang babae, patuloy sa pagbigkas ng orasyon. Mambabarang si Cora. Mataas ang kaalaman sa larangan, pero magmula nang magkasakit ang anak, unti-unting nakalimutan. Napalitan ng labis na pag-aalala ang utak. Hindi na makapag-isip ng maayos at lalong lumala ng mamatay ang bata. Ngayon, ang naaalala na lamang ay pagsambit ng orasyon. Malakas ang kargada, pero saka lamang iepekto kapag may lalapit na taong may karunungan. Mag-ingat ka. Pwede itong tumalab sa'yo. Tatalab, hindi ko alam kung umiiral ba ang salitang yan sa akin. Sa tangan at gabay mo, imposibleng may makalusot. Tatalab siguro pero hindi ganong kalakas. Pwede ko na bang sugurin yan? Tirik pa ang araw, Yani. Maaring maraming makakita. Intayin mo ang pagsapit ng dilim. Pagsapit ng takip silim, nakabang na ang binata sa hindi kalayuan. Sa puntong ito, sa gubat naabutan dahil nagriritual sa bangkay ng anak. Habang pinapakinggan ang orasyon nito, masasabi ni Yani na nagkandaletse-letse kung ano-ano lang ang sinasabi. Nainis na nang wala pa ring nangyari sa bata. Ito pa mismo ang sumakal. Ginawa ko na ang lahat pero nasayang ang pinagpaguran. Ano pa ba ang dapat kong gawin para mabuhay ka? Sandali! May nakikita kong kaluluwa! Kaluluwa! Sinimot-simot ni Cora ang hangin. Sa hindi inaasahan tumingin ito sa direksyon ni Yani. Nakapagkarga ng sabulag ang binata at imposibleng mabasag ito. Nagtataka siya kung paanong nakita. Naguguluhan dahil sa halip na tawagin siyang manunugis o antingero, kaluluwa ang paulit-ulit na sinasambit. Gumagana ang lahing kulaw ni Cora. Isang uri ng nilalang. May malaking mata at anyong ibon. May 3 ulo na sabay-sabay nakakakita sa liwanag at dilim. Nauuna nitong makita ang kaluluwa bago ang katawan ng kalaban o biktima. Bakit hindi mo sinabi kagad yung bagay na yan? O siya, kikilos na ako. Baka makatakas pa yan eh. Sa puntong ito, direkta nang nakikita ni Cora ang katawan ni Yani. Kaluluwa ng antingero. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakasalubong kita. Sa malapit ka lang nakatira, hindi ba? Minsan mo na akong pinagmasdan. Napapatanong ako kung pagmamasid lang ba ang ginagawa mo o nakikialam ka sa orasyon dahilan para hindi mabuhay ang anak ko. Patay na ang bata. Walang sino mang makakabuhay ng isang patay. Mangkukulam, mambabarang, antingero, ermitanyo, o sino pang dalubhasa. Maliban na lang kung Diyos ka. Pagpahingahin mo na ang bata, igalang mo ang kaluluwa niya. Sino ka sa inaakala mo? Sino ang nagbigay ng abiso sa'yo para magsalita tungkol sa akin? Labas ka sa usaping ito, kaya huwag kang makialam. Wala pang tinatamaan na inosente sa binibitawan mong orasyon. Pero hindi na ako mananahimik. Isang banta ang ginagawa mo at kapag nagpatuloy ka, posibleng ikapahamak ng lahat. Nasisiraan ka na ng bait dahil sa pagkawala ng anak mo. Pagpahingahin mo na siya nang sa gayon bumalik ka sa wisyo. Dito na nasagad ang galit ni Cora. Bumungad ang ganap na itsura. May hahalin tulad sa napakalaking ibon. 3 ang ulo at malalaki ang mga paa. Malapad ang pakpak. Napakatalim na mga kuko. Gumapang ang iba't ibang uri ng insekto papalapit kay Yani. Pero may pananggalang ang binata. Bago pa tuluyang makagapang papalapit sa kanya, isa-isang namamatay ang mga ito. Makikita sa mukha ni Cora na hindi inasahan ang galaw na yon, kaya naman dali-dali itong sumugod. Malalapad na pakpak at mga kuko ang ginamit pang atake, sinasabayan ng biglaang pagkawala at pagkalitaw.
Sa katunayan, hindi na bago sa binata ang ganitong galaw. Kaso nga lang hindi lahat mahuhulaan. Nalingat lang sandali. Tumilapo na si Yani. Sabay-sabay ang orasyon ng kalaban. Karunungan bilang halimaw at pambabarang. Nagawang buhayin ng mga insekto na ngayon nadagdagan ng iba't ibang uri pa. Gayunpaman, walang panama ang mga ito. Mabilis na kokontra ang lahat. Kahit tawagin mo pa ang lahat ng mabangis na hayop, walang magagawa yan sa akin. Tumigil ka! Huwag ka magsalita! Ikaw ang dahilan kung bakit hindi nabuhay ang anak ko! Umatake si Cora. Nanlaki ang mga mata ni Yani dahil damang-dama ang pagtagos ng orasyon sa katawan. Napahinto siya sandali. Napaubo ng dugo. Sa puntong ito buong lakas ang binuhos ng kalaban. Sa muling pagsugod hindi na nakampante ang binata. Tinawag ang gabay at humingi ng dagdag depensa. Lumitaw ang nilalang at binasbasan siya. Nang maramdaman ang nag-uumapaw na lakas, isinabay ang karunungan. Sa isang atake, ilang beses tumagos ang panabas. Susugod pa lang sana si Cora, pero huli na. Nakitang pugot na ang dalawang ulo, maging ang mga pakpak. Lumod ito. Tumingala kay Yani. Ang binata naman sa kabilang banda. Habol hininga habang pinapakalma ang sarili. Sa mga oras na ito dama pa rin ang pinsalang dulot ng kalaban. Hindi naglaon. Nalagutan ng hininga si Cora. Ako nang bahala rito, Yani. Gamutin mo ang iyong sarili. Hindi na, wala sa akin to. Tutulong ako sa pagliligpit. Pumikit ang anggitay at sinimula ng ritual. Ang katawan ng kalaban ay unti-unting sinakop ng itim na puwersa at nilamo ng kadiliman. Kasama na din dito ang bangkay ng bata. Sa ganong pamamaraan, walang naiwan na bakas ng kalaban. Buwan din ang lumipas bago tuluyang gumaling si Yani mula sa pinsala ng kulaw. Pinagpaliban din muna ang panunugis dahil sa kondisyon. Bumibisita ang gabay para siyang gumamot ng sugat at sa sandaling handa na siyang lumaban muli. Naging payapa ang paligid. Ibinuhos ng binata ang oras para sa sarili. Kumilos sa normal na mamamayan. Inasikaso ang taniman sa likod bahay. Tumulong din sa mga kapitbahay. Katulad ni Manong Bitoy na mabigat ang gawain. Natutuwa si Yani sa bagong yugto ng buhay, pero hindi nangangahulugan na tatalikuran ang tungkulin. Sa oras na kinakailangan siya, alisto sa pagsaklolo, walang nilalang na makakatagal sa kanya. Gamit ang mutya ng palay at sa tulong ng kanyang gabay na anggitay. Kung gusto mong gumanda ang 2026 mo kabayan, subukan mo tong Gintong Gabay o ang Gabay Ethnic version sa Lika Merchandise. Pero ano bang gagawin mga kabayan ko? Halimbawa may mga bagay ka na gustong marating or may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayong 2026. Dapat klaro, ano ang kahilingan mo, ano ang gusto mong puntahan. So habang hawak-hawak mo yung Gintong Gabay mo o Gabay Medallion Ethnic, iisipin mo siya, imamanifest mo siya, assumption mga kabayan. So dapat klaro kung anong gusto. Pagkatapos nun mga kabayan, kung alam mo na kung anong gusto mo, kaya mo na siyang ipaliwanag, ano ang mga kailangan mong gawin para makuha ang bagay na gusto mo. Ano yung pakiramdam habang ginagawa mo yung mga steps para makuha yung bagay na gusto mo, dapat alam mo yung pakiramdam kabayan. At higit sa lahat, ang pinaka-importante, ano ang pakiramdam kapag natanggap mo na yung kahilingan mo? Paano ka humiti? Paano ka gumalaw? Anong klaseng energy and vibration yung meron ka sa oras na matanggap mo na ang kahilingan? Sample, ang gusto mo ay makalipat sa mas magandang tahanan. Ano yung pakiramdam kabayan kapag nakalipat ka na, nabili mo na yung magandang bahay, i-keep mo yung emotions na yun mga kabayan habang hawak-hawak mo tong Gintong
gintong gabay. So habang dadasal ka, nakapikit ka, isipin mo yung tatlong proseso na yun, kabayan. Huwag daw wag mong bibitawan yung emosyon. Sa araw-araw, dadalin mo siya. Sa oras na may encounter mo na yung challenges, lagi mo lang tignan yung gintong gabay mo, alalahanin mo yung pakiramdam habang nagdadasal ka. Ano yung feeling kapag natanggap mo na yung bagay na gusto mo. Mula doon, kabayan, wag mong tigilan hanggat hindi mo nakukuha. Sigurado yan, kabayan ko, mamamanifest mo yan sa buhay mo. Kung interesado ka dito, kabayan, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise.